Hi, today we're cooking pansit palabok or pansit luglog. So ito request din sa atin to ng isa nating friends sa Pinay Cooking Lessons, kaya lang medyo marami kasi siyang halo at medyo mahirap maghanap ng mga ingredients dito sa Amerika, kaya medyo natagalan before natin to nagawa. But now, kumpleto na tayo sa ingredients. So nakita ko na yung mga kailangan nating ingredients, kaya finally, nakagawa na tayo ng video para dito. So unahin natin na ingredients is our tokwa and pork sauce. 1 tablespoon ng finely minced garlic, 3/4 of a cup ng minced onions, 250 grams ng ground pork, 1 big block ng tokwa or tofu cut into cubes, 2 tablespoons ng atsuete seeds soaked in 1/4 cup ng hot water, 1 cup ng kimchi or Chinese celery, 1 Knorr chicken cube, or pwede nyo rin gamitin dito kung gusto nyo ng shrimp juice, but since mahal kasi ang shrimp, ang ginamit ko na lang is Knorr chicken cube. But you can use yung balat ng shrimp na dinikdik and then kinatas, so pwede nyo gamitin dito yon. 1 cup no ang kailangan natin. Half a cup ng water, and salt and pepper to taste. Yan ang mga ingredients natin para sa ating tokwa pork sauce. If possible, ang gamitin nyo na tokwa dito or tofu is yung medyo firm ng konti. But what I have here is silken tofu, so medyo malambot siya. Ngayon, ang gagawin ko dito is ipa-fry ko muna siya para hindi siya madurog. What I'm using here is my deep fryer para i-fry yung aking tofu or tokwa. So, ipa-fry lang natin to hanggang maging medyo firm siya ng konti. So, babalikan natin itong tokwa at nagpa-fry siya. So, after about 1 to 2 minutes, hahanguin na natin siya. So, hindi natin ipa-fry yung tokwa natin hanggang maging malutong siya. So, pag medyo nag-brown na siya ng konti at nag-firm up na, pwede na natin siyang hanguin. So, i-set aside muna natin itong ating tokwa. So, ang una nating lulutuin is our tokwa and pork sauce. So, I have here a well-heated pan at mag-a-add tayo ng kaunting oil. So, kapag mainit na yung pan natin, i-add natin yung ating garlic. At isusutay natin to hanggang maging brown yung garlic natin or medyo fragrant. Kapag medyo brown at fragrant na yung ating garlic, i-add naman natin yung ating onions. At igigisa naman natin to hanggang mag-wilt yung ating onions. Kapag wilted na yung ating onions, i-add na natin yung ating ground pork. At isusutay naman natin to hanggang mag-brown yung ating ground pork. Yan, so brown na yung ating pork, pwede na natin ngayon i-add yung ating tokwa. So kung wala kang deep fryer, you can just fry the tokwa in a little bit of oil. Tapos i-set aside ninyo. Luto na yung ating tokwa. Gigisa lang natin to for about a minute. Next, i-add natin yung ating atsuete water. Yung pinagbabara natin ng ating atsuete. I-add na rin natin yung ating Knorr chicken cube. So, medyo crumble lang natin. We will season it with a little bit of salt. And pepper. So, kung gusto niyo na mas darker yung kulay niya, pwedeng dagdagan niyo pa ng atsuete. After natin ma-add yung ating Knorr chicken cube, we'll add a little bit of water. So, mga half a cup ng water. At hahayaan lang natin to na mag-simmer. Check natin yung seasoning ng ating tokwa and pork sauce. A little bit more ng salt. So, adjust nyo na lang yung lasa. Kung tingin nyo medyo matabang pa siya, dagdagan nyo ng konting salt. At kung kulang naman sa pepper, dagdagan nyo rin ng konti. Yan. So, ngayon na na-reduce na yung liquid ng ating tokwa and pork sauce, pwede na natin i-add yung ating Chinese celery or kimchi. So, hahayaan lang natin ito mag-simmer hanggang maluto yung ating kimchi. Yan. So, luto na yung kimchi natin. Ngayon, pwede na natin itong hanguin or alisin sa apoy at i-set aside. Para naman sa ating palabok sauce or paalat, ang kailangan natin ay 4 tablespoons ng flour, 2.5 cups ng water, 2 to 3 tablespoons ng atsuete or annatto seeds na ibinabad sa 1/4 cup ng hot water, 1 Knorr chicken cube,
So, if you want to use shrimp juice, po pwede. Kaya lang medyo mahal kasi yon. So, kung gagamit kayo ng shrimp juice, bawasan nyo ng half a cup yung ating water. At yun ang ilagay ninyo, yung shrimp juice. And salt to taste. So, yun naman ang mga ingredients natin para sa ating paalat or palabok sauce. So, what I have here is a small pot. So, ilalagay natin dito yung ating water. At yun na rin yung pinagbabaran ng ating atsuete. So, i-strain ninyo yung seeds, hindi sasama yung seeds dito. I-add rin natin yung ating 1 Knorr chicken cube. I-dissolve natin dito yung ating 4 tablespoons ng flour. Kailangan walang lumps or hindi bubuo yung flour natin. Then we're gonna add a little bit of salt. Then we will bring this to a boil while stirring continuously. So, haluin lang natin ng hahaluin hanggang mag-boil siya. Ito itong ating paalat o yung ating palabok sauce. Ngayon, medyo malapot na rin siya. Pero gusto ko mas lumapot pa siya. Kasi pag ganito natin isinama sa ating noodles, mamaya, magiging malabsa yung noodles natin. So, hahayaan lang natin na lumapot pa to ng konti. Ngayon, yung ating paalat or palabok sauce. So, mas lumapot na siya kaysa kanina. Ngayon, kapag nag-cool down ito, mas lalapot pa siya actually. So, pwede na natin itong hanguin sa apoy. So, this is what we call as our paalat or palabok sauce. Set aside muna natin. For our noodles, we need half a kilo ng palabok noodles. Yun, pwede rin ang gamitin nyo dito is pansit bihon. And 1.5 cups ng Chinese cabbage or yung napa cabbage na tinatawag or sa atin is Pechay Baguio. Tinanggal natin dun sa packaging ng ating palabok noodles, ganito ang itsura niya. So, ang gagawin natin dito is ibababad muna natin siya sa cold water hanggang mag-soften up. What I have here is a pot of water. So, pakukuliin natin yung water at lulutuin natin dito yung ating palabok noodles. So, hintayin natin na kumulo ito. Ngayon yung ating binabad na palabok noodles. So, nung medyo lumambot na siya, bali, dinrain natin yung water niya. So, kumukulo na yung ating water, pwede na natin ilagay yung ating palabok noodles. So, nilutuin lang natin to hanggang lumambot yung noodles natin. Bali, hahalu-haluin natin from time to time para maghiwa-hiwala yung noodles. So, babalikan natin. So, ito na yung ating palabok noodles. Actually, luto na siya. Malambot na, but not soggy. So, right before natin siya hanguin, idadrop naman natin yung ating Pechay Baguio o yung bok choy natin. And then, papatayin na natin yung apoy. At i-drain natin tong noodles natin. Tapos, isi-set aside din natin. Para naman sa garnish ng ating pansit palabok, ang mga kailangan natin ay tinapa flakes. So, dito sa Amerika, nakakabili ng tinapa flakes na ganito na bale. So, nakapack siya. Ngayon, ang suggestion ko, kapag ganito ang nabili ninyo or kahit yung sa palengke sa Pilipinas na flakes na tinapa, ibusan nyo siya sa hot pan. So, wag nyo nalagyan ng oil, basta ibusan nyo lang siya ng konti hanggang uminit siya. We also need ground chicharon. So, dito sa Amerika, nakakabili ng durog na chicharon na nakapack ng ganito. Kailangan din natin ng crispy fried garlic. So, kung wala kayong mabili sa Pilipinas na fried garlic, pwedeng gumawa na lang kayo. Fry nyo lang yung inyong garlic hanggang crispy siya. And then, set aside din nyo. These are boiled eggs, sliced. Optional ingredients are boiled shrimps. So, after natin ilagay yung shrimp, tinanggal natin yung shell at hiniwa natin sa gitna. This is about 1/4 kilo ng shrimp. Ang last na garnish natin is chopped spring onions. Pwede nyo din itong samahan ng kalamansi na hiniwa. So, yan naman ang mga kailangan natin para sa garnishing ng ating pansit palabok. Ito na natin lahat ng ating sahog para sa ating pansit palabok. Ngayon, ready na tayo na i-arrange siya. So, I have here a plate at maglalagay tayo ng noodles sa gitna. So, ito yung noodles na pinakuluan natin. So, this is for individual servings. Next, we will add some of our paalat or palabok sauce on top.
Next na ilalagay natin is our tokwa and pork topping or sauce. So, lalagyan lang natin sa ibabaw. Next, bubudburan natin ng tinapa flakes sa ibabaw. Yung ating dinurog na chicharon. A little bit of the crispy fried garlic. A few pieces ng shrimp. Slices ng boiled egg. And last is a sprinkling of spring onions. So this is our serving our pansit palabok. So, medyo matrabaho siya at saka medyo maraming ingredients na kailangan. Pero, I'm sure matutuwa ang family ninyo kapag sinerve ninyo ito sa kanila. So, sana nagustuhan nyo itong ating video at sana i-try nyo naman itong ating recipe for today. So, hanggang sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood.